Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamoxki TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang matandang biyudo na ang tanging kasama sa buhay ay ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Isang hapon, sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin niya ang isang mahabang linya ng mga langgam sa loob ng kanyang lumang kusina. Sa pag-usisa kung saan patungo ang mga ito, sinundan niya ang bawat takbang ng mga insekto hanggang sa pinakasulok ng kanyang bakuran. At doon, laking gulat niya sa kanyang nadiskubre sa dulo ng linyang iyon. Isang bagay na tuluyang magpapabago sa kanyang tahimik na mundo. Ano nga ba ang nagpapatibok sa misteryong ito? Sabay-sabay nating alamin. Bago tayo magpatuloy sa kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Ang gabi ng Sitio San Roque ay madalas na binabalot ng katahimikan. Maliban na lamang sa huni ng mga kuliglig at ang marahang pagaspas ng mga dahon ng saging sa likod bahay ni Mang Joseph. Sa edad na 68 taon, sanay na ang matanda sa ganitong uri ng pamumuhay. Mag-isa, payapa, ngunit may kaunting bigat sa dibdib na tila hindi na natanggal kailanman. Ang kanyang asawa ay matagal nang sumakabilang buhay. At ang kanyang buhay ay umikot na lamang sa pag-aalaga ng kanyang maliit na taniman na mga gulay at ang pagpapanatili ng kalinisan sa lumang bahay na gawa sa pinaggalong simento at kahoy. Isang mainit na Huwebes ng hapon, habang nagtitimpla ng kape si Mang Joseph, napansin niya ang isang kakaibang bagay sa ibaba ng kanyang lumang lababo. May isang mahaba at tila walang katapusang pila ng mga itim na langgam. Karaniwan na ang makakita ng langgam sa isang lumang bahay, lalo na kung may natapong asukal o tirang pagkain. Ngunit ang linyang ito ay kakaiba. Dire-diretso ito galing sa labas ng bintana. Bumababa sa dingding at gumagapang patungo sa madilim na pasilyo ng kanyang bahay na bihirang mabuksan. Sana man kaya patungo ang mga maliliit na nilalang na ito. Wala naman akong iniwang matamis doon sa lumang kwarto. Mukhang seryoso ang lakad ng mga ito . Dahil sa kawalan ng magawa at udyok na rin ng kakaibang kuryosidad, ipinatong muna ni Mang Joseph ang baso ng kape sa lamesa. Sinundan niya ng tingin ang linya. Lumabas ito sa sliding door ng kusina. Dumaan sa gilid ng sementadong sapa at tuluyang naglakad patungo sa masukal at malawak na likod bahay kung saan nakatanim ang mga lumang puno ng mangga at pison. Ang bahaging iyon ng lupa ay matagal nang hindi nalilinisan ni Mang Joseph dahil sumasakit na ang kanyang balakang sa mabibigat na trabaho. Habang naglalakad siya, napansin niyang pumasok ang linya ng mga langgam sa ilalim ng isang lumang bodega na gawa sa tagpi-tagping yero at lumang hollow blocks. Ang bodegang ito ay nakakandado ng ilang dekada na. Doon nakatabi ang mga lumang kagamitan ng kanyang pamilya, mga lumang litrato at mga bagay na ayaw na niyang makita dahil nagdudulot lamang ito ng lungkot sa kanya. Ngunit sa araw na ito, ang kandado ay tila kinakalawang na at bagyang nakabukas, na para bang may pumilit na buksan ito kamakailan. Sino magtatangkang magbukas nito? Imposible namang mapigtas ang bakal ng kusa. May pumasok ba rito kagabi habang natutulog ako? Dahan-dahang itinulak ni Mang Joseph ang lumang pinto ng bodega. Gumawa ito ng isang nakatutulig na ingay. Ang tunog ng kinakalawang na bisagra na matagal na panahong hindi nagalaw. Ang amoy ng alikabok, amag at lumang papel ay agad na humalik sa kanyang mukha. Bagya siyang naubo at itinaas ang kanyang kamay upang harangan ang liwanag ng araw na pumasok sa madilim na silid. Sa loob, nakita niya na ang linya ng mga langgam ay hindi patungo sa isang natapong pagkain. Ang mga ito ay umakyat sa gilid ng isang lumang wooden trunk o baol na pagmamay-ari pa ng kanyang mga ninuno. Ngunit hindi lang iyon ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa tabi ng baol, sa isang sulok na nilalatagan ng mga lumang kumot at sako,
may isang figura ng tao na nakaupo. Isang lalaki na marumi ang kasuotan, mahaba ang balbas at tila pagod na pagod ang mga mata. Sa tabi ng lalaki ay may isang maliit na batang lalaki, mga 5 taong gulang na mahimbing na natutulog habang nakasandal sa dibdib nito. Nang mag-angat ng tingin ng lalaki at magtagpo ang kanilang mga mata, naramdaman ni Mang Joseph na tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang mukha ng lalaki, bagamat may mga kulubot na at dumi, ay may mga katangiang hinding-hindi malilimutan ng matanda. Ang hugis ng ilong, ang tila pamilyar na hiwa ng mga mata, at ang nunal sa itaas ng kanang kilay. Ranjay, ikaw ba yan, anak? Tatay, patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako kung ngayon lang ako nakabalik. Si Ronjay, ang kanyang nag-iisang anak na nawala nung ito ay 18 taong gulang pa lamang. 20 taon na ang nakalipas. 20 taon ng pag-iyak gabi-gabi, ng paghahanap sa mga presinto, ospital, at kung saan-saang bayan, na nagbunga lamang ng kabigo ang unti-unting pumatay sa puso ng matanda. Ang akala ni Mang Joseph, matagal nang pumanaw ang kanyang anak. Ngunit ngayon, sa tulong ng isang simpleng linya ng mga langgam, ang nawawalang anak ay nasarap niya muli. Buhay, ngunit halatang sugatan ang kaluluwa at may bitbit na isang malaking responsibilidad. Bumagsak ang mga luwang matagal nang itinatago ni Mang Joseph. Humakbang siya paitaas sa bodega, binaliwala ang sakit ng kanyang mga tuhod at niyakap na mahigpit ang kanyang anak. Walang salita ang makapaglalarawan sa init ng tagpong iyon. Isang tagpo na pinangarap ng matanda sa loob ng 2 dekada. Saan ka nang galing, Ronjay? Bakit ngayon ka lang? Bakit dito kayo nagtatago? At sino ang batang iyan? Tay, siya po si Gabriel. Anak ko po siya. Ang inyong apo. Kami na lang pong 2 ang natitira. Ang kanyang ina ay wala na. At kaya kami nandito ngayon ay dahil may mga taong nag-aalap sa amin. Nanganganib po ang buhay ng apo ninyo, tay. Ang emosyon na muling pagkikita ay biglang napalitan ng isang mabigat na atmosfera ng kaba at panganib. Ano ang nangyari kay Ronjay sa loob ng 20 taon? Sino ang mga taong naghahanap sa kanila? At bakit kailangan nilang magtago sa lumang bodega ni Mang Joseph? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ang magdadala sa kanila sa isang mas malalim at mapanganib na sitwasyon. Matapos ang ilang minutong pag-iyak at pagpapakalma sa sarili, nagpasya si Mang Joseph na dalhin ang kanyang anak at ang apo sa loob ng mismong bahay. Kahit na natatakot sa mga sinabi ni Ronjay, mas nanaig sa matanda ang kagustuang maprotektahan ang kanyang pamilya at mabigyan sila ng disenteng pagkain at pahingahan. Inalalayan niya si Ronjay na bitbit ang natutulog pa ring si Gabriel. Sa loob ng sala, matapos mapakain ng mainit na sopas at makainom ng tubig, dahan-dahang bumalik ang lakas ni Ronjay. Ang batang si Gabriel naman ay nananatiling tahimik, nakatingin sa paligid na may takot, ngunit mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit ng kanyang ama. Mapapansin sa bata na wala na itong ibang mapagkakatiwalaan kundi ang kanyang magulang. Ronjay, 20 taon na. 20 taon ako naglakad sa kawalan. Nagtatanong kung nasaan ka. Kung buhay ka pa ba. Ngayong narito ka na. Sabihin mo sa akin ang buong katotohanan. Huwag ka maglihim sa akin, anak. Ano ang nangyari sa iyo nung gabing umalis ka at hindi na bumalik? Tay, nung umalis ako rito nung 18 anyos ako, dala ko ang kapusukan ng kabataan. Akala ko madali ang buhay sa Maynila. Pumasok ako sa iba't ibang trabaho hanggang sa mapadpad ako sa isang pribadong kumpanya na pagmamay-ari ng isang maimpluwensyang tao, si Don Fernando. Sa simula, maayos ang lahat. Naging driver at personal na gwardya ako ng pamilya niya. Doon ko nakilala ang naging asawa ko, si Maria, na isa namang kasambay sa mansyon.
Yumuko si Ronjay at mapapansin ang panginginig ng kanyang mga balikat habang inaalala ang mga madidilim na bahagi ng kanyang kwento. Naging masaya kami ni Maria, lalo na nang ipanganak si Gabriel. Pero ang hindi ko alam, si Don Fernando ay sangkot sa mga iligal na aktibidad. Mga bagay na hindi ko maaaring banggitin ng hayagan dahil masyadong mapanganib. Isang gabi, may narinig akong pag-uusap na hindi para sa aking mga tenga. Isang transaksyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon at may kinalaman sa pagpapatahimik sa isang opisyal ng pamahalaan. Nakita ko ng isa sa mga tauhan niya. Diyos ko, Ronjay. Kaya ba sila naghahanap sa iyo? Dahil may alam ka? Opo, tay. Noong gabing iyon, binalaan ako ng isang kaibigan na kailangan na naming tumakas. Pero bago kami nakalabas ng lungsod, hinarangan kami ng mga tauhan ni Don Fernando. Sa kaguluhan, si Maria, hindi niya nagawang makaligtas. Inarang niya ang kanyang katawan para maprotektahan si Gabriel at ako. Ang tanging nagawa ko na lang ay ang itakbo si Gabriel palayo habang may mga putok sa aming likuran. Halos isang buwan kami nagtago sa mga terminal, sa ilalim ng tulay, hanggang sa maisip ko na walang ibang ligtas na lugar, kundi ang bumalik sa iyo, tay. Walang nakakaalam na taga rito ko, kaya umaasa akong hindi kami masusundan dito. Nakinig ng mabuti si Mang Joseph. Ang galit na maaaring naramdaman niya noong una dahil sa pag-alis ng anak ay tuluyang napalitan na matinding awa at pag-aalala. Ang kanyang anak ay biktima ng isang malupit na tadhana at ang kanyang apo na si Gabriel ay wala ng ina sa murang edad. Huwag kang mag-alala, anak. Narito na kayo sa bahay. Habang may buhay ako, walang sino man makakasakit sa inyo rito. Pero kailangan nating maging maingat. Ang Sitio San Roque ay maliit na lugar. Mabilis kumalat ang balita kapag may bagong mukha. Para sa kaligtasan ninyo, hindi muna kayo pwedeng lumabas ng bahay na ito. Ngunit habang nag-uusap ang mag-ama, hindi nila napansin na sa labas ng bakuran, may isang itim na sasakyan na may madilim na bintana ang dahan-dahang dumaan sa harap ng lumang bahay ni Mang Joseph. Ang sasakyang ito ay walang plaka at bagya itong huminto bago tuluyang nagpatuloy sa pagmamaneho patungo sa dulo ng kalsada. Ang panganib na inaakala ni Ronjay na naiwan niya sa Maynila ay tila nagsisimula ng gumapang patungo sa kanilang tahimik na kanlungan. Lumipas ang 3 araw na medyo mapayapa ngunit puno ng tensyon sa loob ng bahay ni Mang Joseph. Sinigurado ng matanda na laging nakasara ang mga bintana at kortina. Si Ronjay tumutulong sa mga gawaing bahay sa gabi, habang si Gabriel naman ay unti-unti nang nasasanay sa kanyang lolo Joseph. Ang bata ay nagsimula ng umiti, isang bagay na nagbigay ng kaunting liwanag sa puso ng matandang biyudo. Gayunpaman, si Mang Joseph ay hindi mapakali tuwing lalabas siya para mamili ng mga pangangailangan sa palengke. Pakiramdam niya, bawat tingin ng kanyang mga kapitbahay ay may kahulugan. Alam niyang kilala siya sa nayon bilang isang matandang nag-iisa. Kaya kapag bigla siyang bumili ng mas maraming pagkain at gatas para sa bata, tiyak nalilika ito ng mga tanong. Isang hapon, habang naglalakad si Mang Joseph pauwi galing sa tindahan ni Aling Cora, hinarang siya ng isa pang matandang residente sa nayon, si Mang Tomas, na kilala bilang tsismoso at mapagmataas sa lugar. Joseph, mukhang marami tayong bitbit na grocery ngayon ah. May bisita ka ba? Balita ako sa mga bata rito. May nakita silang anino sa lumang bodega mo noong isang gabi. At saka may napapansin silang itim na sasakyan na paikot-ikot dito sa may dulo ng sitio. May kamag-anak ka bang yumama na galing Maynila? Wala naman, Tomas. Nag-imbak lang ako ng pagkain dahil masakit ang aking rayuma nitong mga nakarang araw. Mahirap nang pabalik-balik sa tindahan. Yung sa bodega naman, baka mga pusa lang o di kaya mga daga. Matagal nang abandonado yon kaya maraming hayop ang pumapasok doon. Sige na, mauna na ako at baka mapanis itong binili kong ulam. Mabilis na naglakad palayo si Mang Joseph
Ngunit ang kanyang puso ay pumupukpok ng napakabilis. Ang mga salita ni Mang Tomas ay patunay na may nakapapansin na sa kanila. At ang tungkol sa itim na sasakyan, ito ang pinakamalaking kinatatakutan ni Ronjay. Nang makapasok siya sa bahay, agad niyang ibinalita kay Ronjay ang narinig mula kay Mang Tomas. Nabalot ng takot ang mukha ng kanyang anak. Tay, nahanap na nila tayo. Alam ng mga tauhan ni Don Fernando kung paano maghanap ng tao. Maaring may nakakita sa amin nung sumakay kami ng bus patungo rito. O baka naman may nagturo ng lumang tirahan ninyo. Kailangan na naming umalis ni Gabriel bago pa kayo madamay dito, tay. Ayoko mapahama kayo dahil sa mga pagkakamali ko. Makinig ka sa akin, Ronjay. Noong nawala ka, 20 taon na ang nakalipas. Araw-araw kong pinagsisihan na hindi kita nagawang protektahan sa mga hamon ng buhay. Ngayong binalik ka sa akin ng may kapal. Hindi ko hahayaang umalis ka ulit para lang magtago sa lansangan kasama ang apo ko. Dito kayo mananatili. May plano ako. Ang plano ni Mang Joseph ay simple ngunit mapanganib. Gagamitin nila ang gabi para ilipat sina Ronjay at Gabriel sa isang ligtas na kubo sa tuktok ng bundok na pagmamayari ng kanyang yumaong kaibigan. Isang lugar na walang nakakaalam at hindi mararating ng kahit anong sasakyan. Ngunit bago pa sumapit ang madaling araw kung kailan balak nilang lumikas, isang kakaibang tunog ang narinig nila sa labas ng pintuan. Ang tunog ng marahang pag-apak sa mga tuyong dahon, sinundan ito na mahinang pagkatok. 3 beses. Isang katok na hindi tunog ng isang kaibigan, kundi ng isang taong nagmamatsyag sa dilim. Napatayo si Renjay mula sa kanyang kinauupuan. Agad niyang hinila si Gabriel patungo sa likod ng lumang aparador sa loob ng silid. Si Mang Joseph naman, sa kabila ng takot na nararamdaman, ay kumuha ng isang matalas na itak na madalas niyang ginagamit sa pagtotroso. Hawak ang itak sa kanyang kanang kamay, dahan-dahan siyang lumapit sa pangunahing pinto ng bahay. Ang katok ay naulit muli. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malakas at may kasamang boses na pamilyar kay Mang Joseph. Mang Joseph, ako po ito, si Amado, ang anak ng inyong kumpare. Huwag po kayong matakot. May mahalaga lang po akong balita na kailangang ihatid sa inyo ngayon din. Nakahinga ng maluwag si Mang Joseph ng bagya. Ngunit hindi pa rin niya ibinaba ang kanyang hawak na itak. Binuksan niya ang pinto ng may kaunting awang. Sapat lamang para makita ang mukha ni Amado. Isang tapat na binata sa nayo na nagtatrabaho bilang isang barangay tanod. Amado, anong ginagawa mo rito sa kailaliman ng gabi? Bakit parang balisa ka? Mang Joseph, kailangan ninyong malaman ito. May 2 lalaking hindi taga rito ang nagtatanong sa may barangay hall kanina. May pinapakita silang litrato ng inyong anak na si Ronjay. Sinasabi nila na may malaking utang daw si Ronjay sa kanila at tinakbuhan sila. Pero nakita ko na may dala silang nakatagong armas sa ilalim ng kanilang jacket. Sinabi ng kapitan na wala rito si Ronjay dahil alam naman ng lahat ng 20 taon na siyang nawawala. Pero nakita kong papunta sila rito sa direksyon ng inyong bahay. Umalis na kay rito, Mang Joseph. Narinig ni Ronjay ang lahat mula sa kanyang pinagtataguan. Lumabas siya mula sa likod ng aparador. Bit-bit si Gabriel. Batid niya na wala na silang oras. Ang mga tauhan ni Don Fernando ay narito na sa sitio San Roque at ilang minuto na lamang ay mararating na nila ang bahay na ito. Salamat, Amado. Tay, kailangan na nating kumilos ngayon din. Ang daan patungo sa bundok, ang tanging pag-asa natin. Amado, salamat sa iyong katapatan. Kung maaari, bumalik ka sa barangay at subukang harangan o antalahin ang mga lalaking iyon sa anumang paraan na ligtas para sa iyo. Ronjay, bitbitin mo na si Gabriel. Dadaan tayo sa likod bahay. Doon sa linyang dinaanan ng mga langgam papasok sa masukal na bahagi. Doon ay walang makakakita sa atin sa dilim. Mabilis ang naging kilos ng magpamilya. Sa tulong ng isang maliit na flashlight na bagyang tinakpan ng tela ni Mang Joseph upang hindi makalikha ng malakas na liwanag.
Tinahak nila ang madilim at masukal na landas sa likod ng kanilang bakuran. Ang gabi ay naging saksi sa kanilang mabilis na pagtakas. Ang batang si Gabriel, sa kabila ng kanyang murang edad, ay tila nakaramdam ng bigat ng sitwasyon. Hindi ito umiyak o gumawa ng anumang ingay, kundi maigpit lang na yumakap sa leeg ng kanyang ama. Habang naglalakad sila sa masukal na bahagi, narinig nila mula sa malayo ang tunog ng umaharurot na sasakyan na huminto sa mismong tapat ng bahay ni Mang Joseph. Kasunod nito ang tunog ng malalakas na yabag ng sapatos at ang marahas na pagkasira ng pintuan ng bahay. Nahanap na sila ng mga kalaban, ngunit ang mag-anak ay nasa gubat na. Patungo sa isang destinasyon na magpapasya sa kanilang kapalaran. Ang pag-akyat sa patagong landas ng bundok ay naging isang matinding pagsubok para kay Mang Joseph. Ang kanyang matandang katawan ay unti-unti nang bumibigay. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabigat. Ngunit tuwing tinitingnan niya ang kanyang apo na si Gabriel at ang kanyang anak na si Ronjay, nakakukuha siya ng kakaibang lakas mula sa kanyang kalooban. Ito ang lakas ng isang ama na nagkapag-asa muli matapos ang 20 taon ng kadiliman. Matapos ang halos 2 oras na paglalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan, narating din nila ang isang maliit na kubo na nakatago sa pagitan ng malaking puno ng kawayan at nara. Ang kubong ito ay matatag pa rin kahit matagal nang walang nakatira. Salamat sa matibay nitong paggawa gamit ang kahoy ng yore. Pumasok sila sa loob at agad na pinaupo ni Ronjay ang kanyang ama upang makapagpahinga. Tay, okay lang po ba kayo? Patawarin niyo ako. Dahil sa akin ay nararanasan ninyong ganitong hirap sa inyong edad. Huwag mong isipin yan, Ronjay. Ang hirap na ito ay walang-wala kumpara sa 20 taon ng kalungkutan na naranasan ko nang wala ka. Ang mahalaga ngayon, magkakasama tayo. At dito sa lugar na ito, ligtas kayo. Habang nagpapahinga sila, lumapit si Gabriel kay Mang Joseph at tiniabot ang isang maliit na piraso ng biskwit na naitabi niya sa kanyang bulsa. Isang simpleng kilos ng pagmamahal mula sa isang batang nawala ng ina, ngunit nakatagpo ng isang mapagkalingang lolo. Lolo, salamat po sa pagligtas sa amin ni Papa. Hindi na po ba kami lalakad sa dilim muli? Hindi na, Gabriel. Dito sa piling ni Lolo, hindi nyo na kailangan matakot sa dilim. Ang susunod nating haharapin ay ang liwanag. Nang sumapit ang kinaumagahan, ang sikat ng araw ay unti-unting nagdala ng kulay sa kapaligiran. Mula sa tuktok ng bundok, nakita ni Mang Joseph at Ronjay ang pagdating ng ilang sasakyan ng mga pulis sa ibaba, sa mismong sitio San Roque. Sa tulong ni Amado at ng kapitan ng barangay, naisumbong agad ang mga kahinahinalang lalaki na may dalang armas, na nagresulta sa pagka-aresto sa mga tauhan ni Don Fernando bago pa man sila makalabas ng sitio. Ang hustisya ay maaaring matagal bago makamit para sa pagkamatay ng asawa ni Ronjay. Ngunit sa tulong ng mga ebidensyang hawak ni Ronjay at ang proteksyon ng batas na ngayon ay nagsisimula ng kumilos, may pag-asa ng matapos ang kanilang pagtatago. Ang kwento ni Mang Joseph at Ronjay ay isang patunay na walang lihim ang hindi nabubunyag at walang pagmamahal ng magulang ang pwedeng burahin ng panahon. Ang isang simpleng linya ng mga langgam na sinundan ng isang matandang byudo ay hindi lamang nagdala sa kanya sa isang lumang bodega. Ito ang naging tulay upang mahanap ang kanyang nawawalang anak, ang kanyang apo, at ang bagong simula ng kanilang pamilya. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang simpleng naratibo na muling pagkikita. Ito ay isang salamin ng totoong buhay na nag-iiwan ng mga gintong aral na maaari nating baunin sa ating pang-araw-araw na pakikipagsapalaran. Ang walang katapusang pagmamahal ng isang magulang. Ang pinakamalaking aral sa kwentong ito ay ang kadakilaan ng pagmamahal ng isang magulang. 20 taon na nawala si Ronjay, ngunit ang puso ni Mang Joseph ay hindi kailanman nakalimot. Walang puwang ang tampo o galit nang makita niyang muli ang kanyang anak na nagbabalik na sugatan at nangangailangan ng tulong.
Sa kabila ng kanyang katandaan at pisikal na kainaan, hindi nag-atubili si Mang Joseph na itaya ang kanyang sariling kaligtasan upang maprotektahan ang kanyang anak at ang kanyang apo na si Gabriel. Ipinapaalala nito sa atin na ang pamilya ay ang ating pinakamaligtas na kanlungan sa mundo. Isang lugar kung saan tatanggapin tayo ng buong buo anuman ang ating nakaraan. At dito nga nagtatapos ang kwento ng katapatan, pag-asa at walang kapantay na pagmamahal ng isang ama. Ang simpleng linya ng mga langgam na tinahak ni Mang Joseph sa kanyang lumang kusina ay hindi lamang nagdala sa kanya sa nakatagong bodega ng nakaraan. Ito ang naging instrumento ng langit upang pagdugtungin muli ang pamilyang pinaghiwalay ng 2 dekada. Sa kabila ng panganib na dala ng mga tauhan ni Don Fernando, napatunayan ni Mang Joseph, Ron J. at ng maliit na si Gabriel na walang mas higit pa sa lakas ng magkakasamang pamilya. At sa tulong ng tapat na si Amado, ang hustisya na matagal nang inaasam ay tuluyan na nagsimulang makamit ng mag-anak. Kaya naman sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamoxki TV, naway magsilbing paalala ang kwentong ito na anuman ang dagsain na bagyo o dilim sa ating buhay, palaging may bukang liwayway na naghihintay sa mga taong hindi sumusuko at patuloy na nagmamahal ng tapat. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta sa ating mga kwento araw-araw. Hanggang sa muli nating pagkikita at kwentuhan dito sa Tamoxki TV, manatili po kayong ligtas, maging mapagpala sa kapwa, at pagpalain sana kayong lahat ng poong may kapal. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.